tumutulong kang gumaling yung ibang tao at marating niya yung kanyang ginawa. Magandang klaseng hilot yun eh. Pero kung ang specialization mo, malaki. So parang ka ng spiritual assassin. Iba ang tawag sa'yo. Kasi ba't mo pinag-aaralan yun? Ito raw ay mas mabagsik, mas delikado, at mas kinatatakutan kaysa sa kulam. Ito raw ay gawain na hindi lang panandali ang kirot, at hindi rin basta-bastang pagsubok ang dulot sa kawawang biktima. Ito ang gawain na kung tawagin ay pambabarang. O Sir Ainagan, buksan ang mga mata, alasan ang pandinig, malawakin ang isip. Dahil ang mundo ay napabalot ng misteryo. Ang babaeng ito na itatago natin sa pangalang Maricel ay ilang taon nang alipin ng sakit na cancer. Nung naramdaman ko kasi itong pumirot, napag-ano namin mag-asawa na ipa-check up sa doktor. Ngayon, nung pina-check up namin, dinayot siya ako. Lumabas nga na cancer nga raw. Stage 2. Sabi ng doktor. 4 na araw akong hindi kumakain. Kaya kayo nag-operasyon sa akin, yung kayo hindi ko kaya. 3 taon lang nakakaraan na ma-diagnose si Maricel ng breast cancer at dumaan ng mastectomy. Pero nitong Mayo, muli na naman nakita ang paglaganap ng cancer cells sa kanyang kaliwang dibdib. Pero may mga nagsasabi na hindi lang daw cancer ang kumakalat at unti-unting kumakain sa kanyang katawan. We have a 38-year-old female, no, na may na-diagnose ng breast cancer last 2007. So, naoperahan siya. Unfortunately, nagkaroon ng panumbalik yung kanyang karamdaman. So, ang tawag natin dyan, recurrent breast cancer. It so happen, yung kanyang pagbabalik nandun sa may bandang gitna at meron din doon sa kaliwa. Dahil sa hinalang hindi lang cancer ang patuloy na nagpapahirap sa kanya, nagpasya ang mag-asawang Maricel at June na ikonsulta rin sa ibang manggagamot ang kalagayan. Parang humahanap lang din kami ng lunas kung saan mapapabuti. Kaya nagpapatingin din kami kung saan-saan. Marami na akong medical pinuntahan. Hanggang sa natagpuan nga namin si Lola. At ang magpagamot si Maricel sa albularyo na si Lola Baby, dito nila napag-alaman na siya raw pala ay binabarang. Ayun nga po, may kukunin daw sa katawan ko. Nakakuha siya ng mga sa balakang ko, yung mga baging na tuyo. Tapos dito sa binti ko, saka sa palampakan ko, mga buhangin yung napino. Hanggang sa marami na kuha nga sa katawan ko, mga panang ipis, mga buhok. Wala naman akong naramdaman na. Ayon pa raw sa albularyo, hindi lang basta atensyong medikal ang kailangan ni Maricel dahil tila may taong nagalit at tumaganti umano sa kanya, kaya siya nagkakasakit. Medyo napaglalaroan ako. Sinabi niya, hindi niya tinukoy yung mga pangalan.
Dahil mahirap kasi magtukoy ka ng pangalan. Pero lahat ng tinukoy niya, alam namin kung sino yun. Ang sabi ko nga eh, bahala na ang ano sa kanya. Basta ang mahalaga sa akin yung gumaling ako. Hindi ko na hinahangad na gaganti ako. Hangad ko lang ay gumaling ako. Hindi lang daw isang beses nakakuha ng iba't ibang hayop at bagay mula sa katawan ni Maricel. Meron pang nakuha sa akin yung 5 uod na buhay at saka mga patay na dugong buo-buo. Yun na ako sa aking katawan. Sa ngayon naniniwala nga ako na sa gamutan nga namin na nanabarang ako.